Sa isang karagatan, isang grupo ng mga mangingisda ang nagtatrabaho sa gitna ng dagat at hinuhuli ang lahat ng isdang kanilang makita. Sa kalaunan, nakapag-angkat ang mga tao ng napakalaking huli sa kanilang barko, at mabilis na tumakbo ang kapitan upang buksan ang lambat na puno ng mga isda. Gayunpaman, mabilis na napansin ng mga lalaki ang isang malaking bagay sa loob at biglang tumalon, na nagdulot ng matinding takot sa mga lalaki. Napilitan ng mga tao na humawak sa kanilang mga armas habang sinusubukang labanan ang dumarating na banta, ngunit ang nilalang ay masyadong mabilis para mahuli ng mga tao. Sa huli, nagawang itaboy ng nilalang ang mga lalaki habang tumatalon ito pabalik sa karagatan, habang ang kapitan ay pumunta upang tingnan ang mga sugat ng mga tao. Sa kanyang gulat, ang mukha ng biktima ay tuluyang nawasak, habang ang mga tao ay nagsimulang makarinig ng tunog na nanggagaling sa likuran ng kanilang barko. Agad na nagmadali ang mga lalaki patungo sa misteryosong tunog para lamang makakita ng isang babaeng nilalang na katulad ng isang sirena, habang ginugulat ang lahat sa nakakatakot nitong hitsura. Mabilis na naibunyag na marami ng ulat tungkol sa mga sirenang nagpapakita sa loob ng lungsod at pumapatay sa lahat ng tao sa pampang. Nakakagulat, tila hindi ito nakakatakot sa batang lalaki na ang pangalan ay Chen, dahil interesado lamang siya sa pagguhit ng kanyang mga larawan. Lumalabas na huminto sa pagsasalita si Chen matapos dumanas ng isang nakakatakot na pangyayari, habang ang kanyang ama na si Han ay sinusubukang pasayahin ang bata sa pamamagitan ng pagreregalo sa kanya ng isang instrumento upang tugtugin. Gayunpaman, mabilis na na-realize ng lalaki na ang iniisip lamang ni Chen ay ang kanyang ina, na wala na sa kanilang buhay. Maya-maya pa, napansin ni Han ang isang pamilyar na mukha, na lumalabas na ang kanyang matagal na kaibigan na si David, ngunit tila hindi masaya si Han sa pagpapakita ng lalaki. Mabilis na naibunyag na ang kanyang kaibigan ay may malaking utang sa kanya, ngunit hindi na ito mabayaran matapos mawala ang lahat sa loob ng kasino. Ito ay hindi nagbigay ng ibang pagpipilian kay Han kundi tawagan ang kapatid ni David na si Nancy at bantaan itong bayaran ang pera para sa kanyang walang kwentang kapatid. Kinuha ni Han ang truck ng lalaki at nagsimulang magmadali patungo sa bahay ng babae, habang binabaliwala ang lahat ng pagmamakaawa ng kanyang kaibigan. Habang ang mga matatanda ay patuloy na nagtatalo, mabilis na na-realize ni Chen na may mali, habang nakikita niya ang isang misteryosong lalagyan sa likod ng sasakyan, na naglalaman ng tila isang sirena. Ang hindi nila alam ay namataan ng ibang miyembro mula sa kumpanya ni David ang kanilang sasakyan na papunta sa maling direksyon, na nagtulak sa mga tao na habulin agad ang truck. Bago mahuli si Han ng iba, ang kanilang sasakyan ay natama ng isang malaking bagay, na naging sanhi ng pagbaligtad ng truck at pagkakahulog ng mga tao. Maya-maya pa, dumating ang iba mula sa kumpanya ni David sa lugar, habang muli nilang hinuli ang sirena, at kinuha ang lahat bilang bihag, habang dahan-daang nawawala ng malay si Han dahil sa kanyang mga sugat. Ito ay nagtulak sa lalaki na maranasan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan, at kung paano ang kanyang ambisyon na lumaban ay naging sanhi ng kamatayan ng kanyang asawa. Sa huli ay nagising si Han sa gulat at na-realize na nakakulong siya sa loob ng isang pabrika na walang anumang signal, habang ang kanyang anak ay hindi mahanap. Mabilis na sinira ng lalaki ang mga pinto at nagmadali sa kalapit na silid na puno ng mga katawan ng isda, habang desperadong sinusubukang hanapin ang kanyang anak. Gayunpaman, ang tanging bagay na nahanap niya ay isang kakaibang baby na nasa sahig. Maya-maya pa, nagsimulang makarinig ang lalaki ng isang bagay mula sa likuran, habang nakikita niya ang isang tao na nahuhulog sa hagdan. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagbangon ng babae na parang nasa isang Japanese horror film, habang direktang sumusugod sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawang mapatambanihan ang babae sa tamang oras, at kalaunan ay tiningnan siya, ngunit nakita lamang na nahawahan siya ng kanyang mga sugat, na bumabalot sa kanya ng mga kaliskis na parang isda. Bago pa malaman ng lalaki ang susunod na gagawin, nagsimula siyang makarinig ng sirena mula sa likod ng mga kortina, at nakita na may isang nilalang na isda na nagtatago sa loob. Gayunpaman, mabilis na naglaho ang sirena bago siya lumapit habang walang iniwan, at pinagdudahan ng lalaki ang kanyang sariling kaisipan. Mabilis na naibunyag na 3 oras ang nakalipas, sinubukan ni Chen na gisingin ang kanyang ama, na nagtulak sa bata na humanap ng paraan palabas, habang umaakyat sa mga air duct sa kisame. Sa kalaunan ay nakarating si Chen sa isang ibang silid, kung saan nakita niya na pinapatay ng mga manggagawa ang mga hayop dagat para sa pagkain. Nakakagulat na nakita rin ng bata ang 2 estranghero na palihim na kumukuha ng video sa lahat ng hindi napapansin ng mga manggagawa, habang sinusubukan nilang ilantad ang kalupitan sa hayop. Maya-maya pa, isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsimulang dalhin ang kanilang mga kagamitan patungo sa isang lugar, habang sinasabi nila na ang sirena na kanilang nahuli ay namamatay na. Nakita ito ni Chen at mabilis na sinundan sila mula sa kisame, habang sa kalaunan ay nakarating sa kanilang lab, kung saan hinihila ng mga tao ang sirena mula sa loob ng tubig. Pinayagan nito ang mga tao na dalhin ang sirena patungo sa operation table, habang sinisimulan nilang hiwain ang sirena at kunin ang kanyang baby ng sabay. Inilagay ng doktor ang sanggol sa isang salaming
ng lalagyan bago tahiin ang sirena, ngunit na-realize na ang lahat ng ilaw ay namamatay, at nagdudulot ng kalituhan sa mga tao. Gayunpaman, nang bumalik ang kuryente, mabilis na na-realize ng mga doktor na may mali dahil ang sirena ay tila nakawala. Sinubukan ng mga tao na hanapin agad ang sirena, ngunit ang hindi nila na-realize ay narito pa rin ang sirena, habang dahan-dahan itong lumalapit sa isang babaeng doktor mula sa likuran, at mabilis na pinatay siya bilang resulta. Nagdulot ito ng panik sa mga tao, habang ang sirena ay patuloy na pinapaslang ang mga tao, at hinahagis sila. Sinubukan ng mga manggagawa na tumakbo ng palayo sa lugar ngunit mabilis silang hinahabol. Isang doktor ang sa huli ay nakatakas mula sa patayan, ngunit nauwi sa pagkahulog ng baby sa lupa at pagkamatay ng sanggol bilang resulta. Nakita ni Chen ang kaguluhan sa loob ng lugar, at sinubukan ding tumakbo palayo, ngunit mabilis siyang nakuha ng iba. Maya-maya pa, nahanap ni Han ang silid kung saan nangyari ang labanan, at wala siyang nakita kundi ang hindi mabilang na mga patay na katawan na nakahandusay sa lupa. Habang patuloy na hinahanap ng lalaki ang kanyang anak, napansin niya ang isang video na ipinapalabas sa screen, habang ipinapaliwanag ng isang propesor kung gaano kadelikado ang mga sirena. Lumalabas na ang mga nilalang ay maaaring makahawa sa mga tao gamit ang isang virus, na ginagawang parang mga zombie ang mga tao, habang sa huli ay pinapatay din sila. Bago pa matingnan ng lalaki ang lahat ng pananaliksik, mabilis niyang napansin na may parating, at agad siyang nagtago sa isang lalagyan, at nakita niya si David na nagtatago rin sa loob. Mabilis na naibunyag na ang may-ari ng kumpanya na si Kin ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan, habang na-realize nila na ang sirena ay nakatakas, habang pinapatay ang marami sa kanyang mga tauhan ng sabay. Ito ay naging sanhi upang magalit si Kin, habang binabantaan niya ang kapitan na hanapin agad ang sirena, o personal na papatayin ng amo mismo. Ang hindi na-realize ng mga tao ay narito na ang panganib, habang ang isang lalaki ay kinaladkad sa tubig sa harap ng lahat, at nagdulot lamang ng dugo na umagos sa ibabaw. Natigilan sa takot ang mga tao habang nakikita nila ang sirena na dahan-daang lumilitaw mula sa tubig, habang sa huli ay tumatalon patungo sa mga tao at pinapatay sila sa kakilakilabot na paraan. Nakita ito ni Han at desperadong sinubukang lumabas, ngunit mabilis siyang pinigilan ng sirena, na patuloy na hinahampas ang salamin habang sinusubukang patayin ang mga tao sa loob. Sa kabutihang palad, dumating ang kapatid ni David na si Nancy sa tamang oras upang ilihis ang atensyon ng nilalang habang sinusubukan niyang pigilan ang sirena. Mabilis na kinuha ng babae ang isang fire extinguisher, at binugay ito sa mukha ng sirena habang pinapadala ang nilalang na bumagsak sa tubig. Pinayagan siya nito na tumakbo patungo sa kanyang mga kaibigan, at binuksan ang pinto ng lalagyan upang ang mga tao ay makalabas at makatakas sa lugar. Ang koponan sa huli ay nakarating sa security room kung saan sinubukan nilang paganahin ang surveillance camera upang mahanap ang bata. Gayunpaman, si Chen ay nahuli na ng mga tauhan ng kumpanya kasama ang mga reporter, habang pinaplano ng mga tao na gamitin sila upang akitin ang malupit na sirena. Maya-maya pa, sa wakas ay naayos ni Han ang mga kamera, at mabilis na nakita na ang kanyang anak ay itinatali, habang nagmamadali siyang iligtas ang bata agad. Ang mga tao sa huli ay nakarating sa silid, kung saan ang bata ay ikinukulong sa loob ng hole sa itaas mismo ng tubig. Ito ay naging sanhi upang magmadali si Han patungo sa mga tao agad, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga tauhan ng kumpanya, na nagbantang papatayin siya kung lalapit pa siya. Ang hindi na-realize ng mga tao ay ang kanilang mga aksyon ay lubos na nagpagalit sa sirena, dahil nahanap ng nilalang ang kanyang patay na sanggol, na nagtulak sa kanya na sumigaw sa sakit. Mabilis na dumating ang sirena patungo sa mga tao upang maghiganti, habang pinapatay niya sila ng walang anumang awa, at ipinapaunawa sa mga tao na sila ay nasa seryosong panganib. Habang ang iba ay tumatakbo para sa kanilang buhay, nagawa ni Han na pumunta sa hola at tumalon, habang desperado niyang sinusubukang palayain ang bata. Gayunpaman, mabilis na napalibutan ng sirena ang mga tao at pinapaslang sila, habang sa huli ay tumatalon patungo sa hola at inaatake si Han. Ito ay naging sanhi upang maitaboy si Han ang buntot ng sirena, habang sa huli ay itinumba ng nilalang ang hola at pinabagsak ang mga tao ng sabay. Sinamantala ng mga tao ang pagkakataon at sinusubukang atakihin ang sirena gamit ang kanilang baril, ngunit gumanti ang sirena habang itinataboy ang mga tao gamit ang matinding puwersa. Pinayagan nito si Han na pumunta sa hola, habang sa wakas ay pinalaya niya ang mga biktima sa loob ng lalagyan, at mabilis na tumatakas sa lugar kasama ang kanyang anak. Kasabay nito, ang tauhan ng kumpanya ay nagpapatuloy sa kanilang labanan laban sa sirena at sa huli ay nagawang ikulong ang nilalang sa loob ng isang sulok. Gayunpaman, nahihirapan silang huliin ang halimaw, habang itinatapon nito ang mga tao na tumatama sa mga dingding. Ang nilalang ay sa huli ay sumugod patungo sa kapitan upang patayin ito, ngunit binaril ng isang lalaki mula sa likuran, na nagpapahintulot sa mga tao na huliin ang sirena gamit ang kanilang mga lambat. Nakita ito ng mga tao at mabilis na nagsimulang saksakin ang nilalang, habang ginamitan siya ng taser at sa huli ay pinatumba siya. Matapos mapagtanto na ang kanilang misyon ay tapos na sa wakas,
tinawagan ng kapitan ang lahat ng kanyang tauhan, ngunit nalaman na ang iba ay inatake rin. Nagmadali ang mga tao patungo sa kabilang panig upang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit na-realize agad na ang lahat ng kanilang mga kaibigan ay patay na. Bago pa nila malaman ang susunod na gagawin, inatake rin sila ng parehong nilalang, na kinaladkad ang biktima sa taas at naging sanhi upang tumakbo ang lalaki para sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang tao ay sa huli ay nakulong ng halimaw, na nagpakilala sa kanyang sarili bilang isang nakakatakot na si Yokoi, habang kinakain ang biktima ng buhay. Sa kabilang panig, nagawang makapunta ni Han sa ligtas na lugar kasama ang kanyang mga kaibigan at mabilis nilang nadiskubre ang isang silid, kung saan ang may-ari ng kumpanya ay tila nakikipag-usap sa kanyang walang malay na asawa. Nakita ito ni Han at sinuntok ang lalaki sa mukha, habang sinisisi ang negosyante sa paggamit sa mga tao bilang fall-in. Ipinaliwanag ni Kin na kailangan niyang huliin ang sirena at mag-eksperimento sa nilalang dahil ito lamang ang paraan upang iligtas ang kanyang asawa, na nalasan din ng nilalang sa dagat. Tinanong ng lalaki si Han kung ano ang handa niyang gawin kung kailangan niyang iligtas ang taong mahal niya. Ito ay nagtulak kay Han na magmuni-muni tungkol sa kanyang asawa, habang nagsisimula niyang makita ang lahat na nasusunog sa paligid niya, tulad ng nangyari noong nakaraang mga taon. Mabilis na naibunyag na hindi nagawang iligtas ni Han ang kanyang asawa, na nasunog ng buhay sa loob ng kanilang bahay, dahil pinili ng lalaki ang pakikipaglaban kaysa sa paggugol ng oras kasama ang sariling pamilya. Sa huli ay na-realize ni Han na gagawin niya ang eksaktong bagay na ginawa ni Kin, na naging dahilan upang hindi niya masisi ang lalaki sa lahat ng nangyari. Kasabay nito, ang mga manggagawa sa kumpanya ay nagsimulang gamitin ang sirena upang gawin ang eksperimento, habang ang nilalang ay dahan-daang namamatay mula sa kanyang mga sugat. Ang hindi na-realize ng mga tao ay narito na ang panganib, habang ang si Yokoi ay nakatingin sa mga tao ng may galit. Maya-maya pa, nagsimula ang siyentipiko na kunin ang virus habang nakikinig sa kanyang musika, hindi na-realize na ang kanyang mga tauhan ay tuluyang pinupuksan ng si Yokoi mula sa likuran. Nang ang lahat ng tao ay napatay, ang siyentipiko ay nagsimulang makaamoy ng dugo, at nagulat nang makita na ang pangalawang halimaw sa dagat ay nasa loob ng silid. Sinubukan ng si Yokoi na gisingin ang kanyang asawa, ngunit labis na nanlumo na ang kanyang kabiyak ay patay na nagtulak sa kanya na lumingon ng may puot habang nakatingin ng direkta sa tanging nakaligtas. Ito ay naging sanhi upang tawagan ng siyentipiko ang kapitan para sa tulong, at ipinaunawa sa mga tao na may nangyaring kakilakilabot. Mabilis na pumunta ang lalaki sa bintana at nakita na ang lahat ay napatay sa loob ng kabilang silid, habang itinatapon ng si Yokoi ang siyentipiko sa dingding. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang tumakbo sa kabilang daan, habang ang negosyante ay walang intensyon na umalis, dahil tumanggi siyang iwan ang kanyang sariling asawa. Maya-maya pa, nagsimulang umatras ang kapitan sa takot, habang humihingi ng paumanhin si Kin sa babae sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit masaya na makikita niya ito ng mabilis. Ang Shokoi ay nakarating sa silid at pinatay ang kapitan sa kakilakilabot na paraan, habang sinasabi ni Kin sa babae kung gaano niya ito kamahal. Gayunpaman, ang oras ng lalaki ay sa huli ay naubos na, habang ang Shokoi ay lumitaw sa itaas mismo niya. Nakatingin ang Shokoi sa tao ng may matinding galit bago patayin ang lalaki, at naging sanhi ng pag-iyak ng babae sa lungkot. Sa kabilang panig, ang mga nakaligtas ay patuloy na sinusubukang tumakas, ngunit mabilis na na-realize na ang pangunahing pinto ay nakakandado, at kinukulong sila sa loob bilang resulta. Bago pa malaman ng mga tao ang susunod na gagawin, mabilis nilang narinig na ang Shokoi ay paparating sa kanila, na nagtulak sa kanila na tumakbo agad para sa kanilang buhay. Gayunpaman, nagawang atakihin sila ng Shokoi, at hindi sila binigyan ng ibang pagpipilian kundi magtago sa likod ng mga kahon. Maya-maya pa, mabilis na nakarating ang Shokoi sa silid, at nagsimulang hanapin ng mga tao, habang sinusubukan ng mga tao ang kanilang makakaya na manatiling tahimik. Sa kasamaang palad, ang Shokoi ay nagsimulang lumapit sa batang lalaki, na nagtulak kay Han na kumilos agad sa pamamagitan ng pag-akit sa nilalang palayo sa kanyang anak. Naghintay ng may pagtitiyaga ang mga tao habang ang Shokoi ay sa huli ay naglaho, habang dahan-dahan silang lumalabas sa bukas na lugar, sa pag-aakalang umalis na ang halimaw. Bago pa makalayo ang mga tao sa lugar, mabilis nilang na-realize na ito ay isang bitag, dahil inatake ng nilalang ang babaeng reporter. Sa kabutihang palad, ang babae ay nailigtas ng kanyang kaibigan, na itinulak ang Shokoi palayo at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa babae, habang siya ay pinapaslang ng Shokoi. Nakita ito ni Han at nagtapon ng isang malaking barrel patungo sa halimaw. Habang binibigyan ng mga tao ng pagkakataon na tumakbo palayo sa malupit na Shokoi, ang koponan sa huli ay nakarating sa basement na puno ng kadiliman. Habang sinusubukan ni Han na liwanagan ang daan gamit ang isang flamethrower, pinayagan nito ang mga tao na makakita, habang naglalakbay sila ng mas malalim sa gusali. Ngunit mabilis na nahanap na ang Shokoi ay narito rin, na nagsimulang atakihin sila. Sa kabutihang palad, nagawa ni Han na pigilan ang nilalang at ikulong ang kaaway sa loob ng silid, ngunit sa huli ay nagawang sirain ng halimaw ang pinto. Ang Shokoi ay patuloy
patuloy na hinahabol ang mga tao sa pasilyo habang desperado silang sinusubukang tumakas, at si Han ay sa huli ay nagawang ikulong muli ang Shokoy. Pinayagan nito ang mga tao na mabilis na sirain ang isang malapit na vent habang nagmamadali sila patungo sa kabilang panig, ngunit para lamang mahanap na ang pinto sa harap nila ay na-jam. Nakita ito ni David at nagmamadaling bumalik patungo sa Shokoy habang inilalagay ang lahat ng mga lalagyan sa tabi ng pinto upang harangan ang kaaway, ngunit mabilis na napansin na ang Shokoy ay malapit ng makalusot. Sa pag-aakalang nauubusan na siya ng oras, humawak si David sa malapit na dinamita at inilagay ang mga ito sa mga dingding, habang pinaplano niyang pasabugin ang Shokoy kasama ang kanyang sarili. Maya-maya pa, nagawa ng Shokoy na makapasok habang nakatingin ng direkta sa tao, habang sa wakas ay nagawang buksan ni Han ang pinto. Gayunpaman, mabilis silang naabala ng isang malaking pagsabog mula sa kabilang silid, at napansin ni Nancy na ang kanyang kapatid ay malubhang nasugatan bilang resulta. Naging sanhi ito upang tumakbo ang babae patungo kay David ng may luha, habang sa huli ay namatay ang lalaki sa kanyang mga bisig, ngunit mabilis na na-realize ni Han na ang kaaway ay tila nakaligtas sa pagsabog. Nakita ito ng mga tao at wala silang pagpipilian kundi tumakbo sa kabilang daan, ngunit nang pumasok sila sa silid, na-realize ng mga tao na ang lugar ay walang ibang labasan. Nakita ng lalaki na wala ng ibang matatakbuhan at sinabi sa iba na magtago agad, habang ang Shokoy ay patuloy na nagwawala. Ito ay hindi nagbigay ng ibang pagpipilian kay Han kundi labanan ang halimaw para sa kanyang anak, dahil tumanggi siyang mawala ang tanging pamilya na natitira sa kanya sa mundong ito. Ang Shokoy ay nakapasok sa silid at direktang sumugod patungo sa lalaki, habang kapwa sila na itaboy ng sabay. Nakakagulat, nagawa ni Han na humawak sa nilalang at nagsimulang suntukin ang kaaway mula sa itaas, habang sinusubukan niyang patumbahin ang halimaw ng may galit. Gayunpaman, mabilis na gumanti ang Shokoy at idiniin ang lalaki sa dingding, habang sinusubukan nitong kagatin ang mukha ni Han. Sa kabutihang palad, bago mapatay ang lalaki, inatake ni Nancy ang nilalang mula sa likuran at nagsimulang bugbugin ang kaaway gamit ang crowbar, ngunit sa huli ay naitaboy din ng Shokoy. Nagbigay ito ng pagkakataon sa nilalang na umatake, habang mabilis itong sumusugod patungo sa babae upang tapusin ang pagpatay, habang desperadong sinusubukan ni Nancy na ipagtanggol ang kanyang sarili. Bigla, ang Shokoy ay inatake mula sa likuran ni Han, na nagtali ng isang metal na kadena sa leeg ng Shokoy. Sinubukan ng lalaki na sakalin ang Shokoy sa lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa huli ay naitapon patungo sa dingding at bumagsak sa lupa. Nakakagulat, mabilis na nakabangon si Han, habang humahawak sa mga kadena agad habang sinusubukang pigilan ang kaaway, ngunit naitapon lamang sa hangin bilang resulta. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na sumuko ng ganoon kabilis, na nagpapahintulot kay Nancy na humawak sa isang malaking tubo at ihampas ang armas sa ulo ng nilalang. Naging sanhi ito upang magalit ang Shokoy, habang itinataboy ng Shokoy ang babae gamit ang matinding puwersa, at itinatapon si Han sa mga makina, habang sinisira ang tubo ng gas ng sabay. Sa kabila ng lahat ng mga sugat na kanyang dinala, patuloy na humahawak si Han sa mga kadena habang sinasabi sa kanyang anak na tumakbo palayo dahil ang lalaki ay nahawahan na ng virus ng Shokoy. Sinabi ni Han sa bata na magpatuloy sa buhay anuman ang mangyari bago kinuha si Chen ng babae. Ito ay naging sanhi upang maiyak sa lungkot si Han habang naghahanda siyang gawin ang huling sakripisyo para sa kanyang anak. Maya-maya pa, ang Shokoy ay nagawang makawala at direktang sumugod patungo sa lalaki, habang nagawa ni Han na sindihan ng gas, na nagdulot ng isang malaking pagsabog bilang resulta. Sa huli ay lumingon ang mga tao patungo sa hindi mabilang na mga labi, habang ang bata ay patuloy na umiiyak, alam na hindi na niya muling makikita ang kanyang ama.